Bungang isip nga lang ba ang panaginip? Ito ba ay simpleng resulta lang ng paggana ng utak natin habang tulog? Pero paano kung may mahalagang ipinapahiwatig pala ang mga ito? O ang mas matindi, paano kung may ipinapasilip itong ibang mga mundo na hindi natin nakikita kapag gising? Sa episode natin ngayon, pakinggan natin ang dalawang kwentong umiikot sa kakaibang mga panaginip ng ating mga letter senders. Ating pakinggan kung ano ang pinapahiwatig ng mga panaginip na ito sa kanila. At maaaring sa inyo na rin na nakikinig. Kaya samahan ninyo ako dito lang sa Sitio Bangungot. Paraiso sa panaginip. Hello mga kasityo, ako nga pala ulit ito, si Cha. Magbabahagi po ulit ako sa inyo ng isang kwento at karanasan ko sa totoong buhay. Nakapagpadala na po kasi ako ng first story ko dati at nainarate na ito sa Sitio Bangungot. Yun po ang episode na pinamagatang Laro at Biro. Gusto ko pong magpasalamat sa mga nakinig at nagbigay ng kanilang mga opinyon sa kwento ko. Sa mga hindi pa nakakapakinig naman, i-search ninyo lang po yon sa Sitio Bangungot channel. Year 2011 po ito nangyari, Sir Jupiter, at sa Dagupan City pa kami nakatira nito. Bago lang din po ako noon sa pinapasukan kong fast food. Nagkaroon ako ng isang palaisipang panaginip na hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam bakit nangyari yun sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit ako yung isa sa mga napili para maranasan at makita ang ganoong panaginip. Isang gabi po, pagod na pagod akong umuwi ng bahay galing sa trabaho kasi gumala pa kami ng mga workmate ko. Kaya 9:30 pa lang ng gabi ay dinalaw na ako ng antok. Agad din naman akong nakatulog at nagsimula ang kakaibang panaginip ko. Sir Jupiter, sa panaginip ko ay napunta ako sa isang bahay na walang anumang kwarto sa loob. Maliit na bungalow house lang ito na luma ang style, tapos gawa sa bricks ang bawat pader. Nilibot ko ng tingin ang buong paligid at agad kong napansing wala itong anumang kagamitan sa loob. Malinis na malinis din, subalit nang mapadako ang tingin ko sa bandang kanang sulok, may nakita akong nakalagay na malaking bilog na orasan. Wala nga lang itong segundong kamay, tanging oras at minuto lang ang meron. Nabigla naman po ako nang ilibot ko pa ang aking mga mata. Nakita ko kasing nakapila pala ako sa isang grupo ng mga estudyante. Tanaw ko sa bandang harapang kaliwa ng pila ang isang guro na umaalalay sa mga batang mag-aaral. Takang-taka ako sa panaginip ko kung paano ako napunta roon. Kung iisipin po kasi, Sir Jupiter,
Napakaliit lang ng bahay na yun para hindi ko agad mapansin ang mga nangyayari. Subalit nagulat na lang ako nang kusa akong nakipila sa di malamang dahilan. Sinilip ko ang nasa pinakaunahan para malaman kung ano nga ba ang meron doon. Doon po ay nakita kong may isang lagusan o portal na pinapasukan ang mga estudyante. Napakamaliwanag po nito. Nakakasilaw kaya't halos hindi ko na matanaw kung ano ang meron doon. Napansin ko ring puro pala talaga mga estudyante ang naroroon at nakasuot pa ng kumpletong uniforme. Tansya ko siguro nasa grade 3 o 4 sila, tapos tila isang buong section. Naka-uniforme rin po maging ang guro na umaalalay sa kanila. Una po sa pila ay mga babae at sunod naman ang mga lalaki. Isang pila lang yun, kaya't ako ang nasa pinakahuli. Hindi ko pa rin alam kung bakit ba ako pumipila roon. Gustong-gusto ko na ngang magtanong sa guro pero hindi naman ako makapagsalita. Nang walang ano-ano ay may biglang humawak sa balikat ko. Tinignan ko at bahagya akong nagulat nang makilalang ang taong yun ay ang aking lolo Ambong. Lolo ko na tinatawag naming tatay at pumanaw noong pang 2010. Nagsalita po si tatay at sinabihan akong, "Huwag kang pumila at sumama dyan dahil hindi ka pa dyan napibilang. Halika at may pupuntahan tayo." Kaya naman agad akong humakbang at sumama kay tatay. Pinagmasdan ko lang siya habang sinusundan ko. Napansin ko ang napakaaliwalas, napakalinis at napakaliwanag ng puting kasuotan niya. Mahahalata ring wala nang pinoproblema dahil sa kanyang itsura. Naging mas bata po kasi siya kung titignan, para bang bumalik siya sa kanyang kabataan. Hanggang sa huminto sa paghakbang si tatay. May biglang lumitaw na isang puting pinto sa harap niya mula sa kawalan na ikinagulat ko. Tumayo kami sa harap ng pinto at sinabi niyang, "Dito tayo pupunta at nang maipasyal muna kita. Hindi ka pa kasi nararapat doon sa pinilahan mo kanina." Nakikinig lang ako sa mga sinasabi niya, Sir Jupiter. Di ko alam pero di ko magawang magtanong kung nasaan ba kami at kung anong lugar ba yun. Papasok na sana kami sa puting pinto ngunit napalingon ako sa pinanggalingan kong pwesto. Naroroon pa rin yung mga estudyanteng nakapila. At mula rin sa kinatatayuan namin ni tatay, naaninag ko na kung ano ba yung lagusang pinapasukan nila. Isang napakagandang tanawing noon ko pa lang nakita. May napakahabang hagdang tila gawa sa salamin tapos nababalot ng mga ulap ang bandang ibaba.
Hindi ko nga lang matanaw ang pinakadulo nito dahil sa haba at sa mga ulap. Nagliliwanag ang bawat mga batang umaakyat sa hagdan. Meron din akong natatanaw na mga matatandang dumadaan doon. Napakarami ring mga bulaklak na iba-iba ang mga kulay at klase. Hindi ko nga lang po alam kung ano ang mga bulaklak na yon dahil bago lang talaga sa paningin ko. Ilang sandali pa po ay niyaya na ako ulit ni tatay na pumasok sa pinto. Namangha ako kasi bigla pong nagliwanag at nakita kong napakaganda ng lugar na yon. May hahambing po talaga sa isang paraiso ang ganda ng tanawin. Agad kong nilibot ng tingin ng lugar na yon at nakita ko ang mas marami pang uri ng mga bulaklak na hindi basta-basta nakikita kung saan-saan. Balot na balot din ng puting ulap ang aming tinatapakan. Habang naglalakad naman po kami ay may natanaw akong mga kubo sa may kalayuan. Maliliit at simple kung titignan. Tapos magkakalayo ang distansya ng bawat isa. Sa paligid naman ay may naglalarong mga batang may pakpak na puti. Naisip ko agad na mga anghel ang mga yun. Idagdag pang pare-pareho ang kanilang puti at nagniningning na mga kasuotan, mapababae man o lalaki. Napansin kong papunta kami sa isa sa mga kubo. Bago pa man kami makarating ay nakita ko ang nagkagandahang mga babaeng nakaupo at tumutugtog gamit ang instrumentong hindi ko matukoy. Pumasok kami sa kubo. Saka nagpaalam si tatay na may kakausapin lang daw siya sa labas. Kaya naman naupo lang ako sa loob nang lumabas ng kubo si tatay. Habang nasa loob ng kubo, napansin kong may kasama akong 4 na mga bata at puro sila mga babae. Napagtanto kong magkakahiwalay pala ng kubo ang mga babae at lalaki sa lugar na yun. Sa gitna naman ng kinaroroonan kong kubo ay may isang mahabang mesa na gawa sa magandang klase ng kahoy. May nakalagay sa mesang mahabang tinapay, tapos napakaraming mga prutas. May mansanas, ubas at marami pang iba. Kasama na ang mga prutas na hindi ko kilala. Dahil sa pagkamangha, hindi mapakali ang paningin ko sa mga nakikita. Kahit gusto ko nang magsalita at magtanong, nararamdaman kong may kung anong pumipigil sa akin. Kaya naman hanggang sa isip ko lang nasasabi ang mga saloobin ko. Ramdam ko nga lang na tila ba naiintindihan pa rin ng mga kasama ko ang mga sinasabi ng isip ko. Habang busy po ako sa pagmamatyag sa paligid, may narinig po akong mga boses na nag-uusap sa labas ng kubo. Nung papalapit na sa kubo ang nag-uusap, nakilala kong si tatay ang isa sa mga ito. Ang kausap naman niya ay boses ng isang lalaki.
Napakaganda at napakalambing ng boses na ito kung pakikinggan. Kaya't nasabi ko sa sariling napakabait ng kausap ni tatay noon. Tinatanong ng lalaki si Tatay Ambong kung bakit daw ako dinala roon. Sagot naman ni tatay na nakita lang daw kasi niya ako na kanyang apo, nakapila doon sa mga namayapa na. Kaya raw nilapitan niya ako at kinausap, tsaka isinama sa lugar na iyon upang maipasyal. Sabi naman ng lalaki sa mahinahong tinig na ibalik daw muna ako kung saan ako nararapat. Hindi pa raw kasi ako pwede sa lugar na yun dahil hindi pa ako nabibilang sa kanila. Sagot naman ni Tatay Ambong na ihahatid na raw niya ako kung saan ako napibilang. Doon na po ako tinawag ni tatay para ipakilala sa lalaking kausap niya. Pagkalabas ko ng kubo, agad akong napatingala sa kausap ni tatay. Napakatangkad po kasi nito. Kailangan kong tumingala para makita ko ang kanyang mukha. Pero hindi ko pa rin ito maaninag ng maayos dahil binabalot ng liwanag ang buo niyang katawan. Ang nakikita ko lang sa kanya ay ang kanyang kulot at medyo itim na buhok. Nagliliwanag din ang napakahaba at puting kasuotan nito. Kaya't may kukumpara ko na siya na parang bituing nagliliwanag sa langit. Naitanong ko sa isip ko noon kung si Papa Jesus ba ang nakikita ko. Nagtaka naman ako kasi parang naiintindihan nila ang iniisip ko kahit hindi ako makapagsalita. Sinabi sa akin ng lalaki, "Anak, hindi ka pa nararapat sa lugar na ito dahil hindi ka pa nabibilang sa mga namayapa na." Binalaan din po niya ulit si Tatay Ambong na hindi na nga ako maaaring magtagal doon. Kailangan na raw akong maihatid agad pabalik sa realidad. Doon na ako niyaya ni tatay para umalis. Doon din po ay nagliwanag bigla ang aking paligid. Pagmulat ng mga mata ko, nakita kong umaga na pala. Pagod na pagod akong gumising noon na para bang naglakbay ako ng napakahaba at napakatagal. Kaya agad akong nakaramdam ng uhaw. Napaisip din ako kung panaginip nga lang ba ang lahat kasi napaka-imposible po ng nangyaring yun kahit sa panaginip lang. Sabi rin po kasi nila lahat daw ng nasa panaginip ay kabaliktaran sa totoong pangyayari. Sabi nila ang mga panaginip ay bunga lang ng ating isip at ng kapaguran natin sa buong araw. Kaya naman po noong araw ding yun ikinuwento ko agad ang detalye kina mama ang napanaginipan ko. Humantong pa nga po kami sa iyakan dahil sa pagkamis namin kay Tatay Ambong. Tatay ni mama na lolo ko naman. At ang akala ko ako lang ang may ganoong karanasan sa amin.
Fast forward po noong taong 2019 bago mag-pandemic. Umuwi kami sa Alaminos City para magbakasyon. Naroroon po kasi ang ate ni Mama na tiyahin ko. Doon kami nakituloy sa pinsan kong si Ate Pearl na anak ng tiyahin ko kasi may sarili na itong bahay kahit wala pang pamilya. Doon po ay nakapag-bonding kaming magpipinsan hanggang sa humantong sa usapang kababalaghan. Napag-usapan din namin ang tungkol sa mga kakaibang panaginip. Noong una nag-aalinlangan pa akong magkwento hanggang sa nauna nang magbahagi si ate. Sinalaysay niyang minsan na naginip daw siyang nakarating siya sa langit. Doon daw ay may bahay na bato at may malaking orasan sa loob. Sir Jupiter, nabigla ako kasi buong akala ko talaga ako lang sa amin ang nakaranas ng ganoong panaginip. Kaya naman nagkwento na rin ako. Nalaman kong ang pinagkaiba lang ng experience namin ay kasama ko si Lolo. Habang nagkakwentuhan naman po kami ay dumating ang kuya ni Ate Pearl na tawagin na lang nating si Kuya Kusap. Nagbahagi rin siya ng parehong panaginip tungkol sa paglalakbay ng kanyang kaluluwa sa langit. Doon po ay nagkatinginan kaming tatlo kasi pareho ang mga panaginip namin at pareho rin ang lugar. Sir Jupiter, bago ko tapusin ang aking kwento, nais ko lang po sanang magbigay ng mensahe para sa namayapa naming Lolo Ambong. Tay, alam naming nasa mabuting kalagayan ka na at maganda ang iyong kinaroroonan. Panatag na rin po kami kahit matagal na kayong wala, lalo pat hindi pa rin kayo nakakalimot na gabayan kami. Palagi kayong naririyan lalo na sa mga panahong may pinagdaraanan kaming malaking problema. Lagi niyo pa rin kaming binibisita sa aming panaginip, lalo na kung may magbe-birthday sa amin. Maraming salamat po sa inyo, Tay. Mahal na mahal po namin kayo at alam po namin masaya kayo riyan kasama sina Lola at ang iba pa nating mga kamag-anak. Sa mga tagapakinig naman po, hindi man ito nakakatakot at hindi kapani-paniwala para sa iba. Totoo po talaga namin itong naranasan. Ibinahagi ko lang po itong kwentong ito hindi para manakot, kundi dahil marami tayo ritong mga aral na matututunan. Makikita natin kahit namayapa na ang ating mga mahal sa buhay, nakakagawa pa rin pala sila ng paraan para mangumusta. Nagagawa pa rin nila tayong gabayan at nakakagawa din sila ng paraan para maalala natin sila. Huwag niyo rin po sanang kakalimutan, kahit gaano pa man kadami ang ating problema, naririyan lang ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Manalig at magtiwala lang po tayo sa Kanya dahil hindi na tayo pinapabayaan. Gumagamit siya ng mga instrumento upang maipahatid sa ating lagi siyang gising
at naririyan sa tabi natin. Huwag rin po tayong susuko at mawawala ng pag-asa sa bawat kinakaharap nating problema. Ika nga nila, walang ibibigay ang ating Diyos na problemang hindi natin kayang lagpasan. May tiwala siyang kahit gaano man kahirap, kalaki at katagal yan, meron pa ring darating na pag-asa sa huli. Muli nagpapasalamat po ako sa mga bumubuo ng Sityo Bangungot at Kwentong Takip Silim, pati na rin sa mga listeners at subscribers. Marami pa po kaming kakaibang mga karanasan ng mga pinsan ko. Hayaan niyo po kapag nagkaroon ulit ng oras ay magbabahagi pa ako sa inyong channel. Ibahagi niyo na lang din po ang inyong mga opinyon tungkol sa aking kwento. Interesado rin akong mabasa kung meron ba sa inyong may ganito ring karanasan. I-comment niyo na lang po at nang mabasa ko isa-isa. Maraming salamat po at God bless sa ating lahat. Silip sa kabilang buhay. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang akong Marlon. 21 years old at nakatira ngayon dito sa Digos City, isa sa mga syudad na katabi ng Davao. Itong ikikwento ko ay nitong buwan ng Mayo lang nangyari. At hanggang ngayon ay hindi ko pa rin sigurado kung simpleng bangungot lang ba yun. Pakiramdam ko kasi talaga totoo ang lahat at nasilip ko ang isa sa mga daan sa kabilang buhay. Noong gabing yun ay galing akong inuman. Birthday kasi ng isa sa mga tropa ko kaya medyo napasabak. Lasing po ako nang umuwi ng mga bandang alauna pero naaalala ko pa naman ang mga nangyari. Basta sa sofa ako nahiga kasi hindi ko na kayang umakyat papuntang kwarto. Agad naman akong nakatulog kasi hilong-hilo na talaga ako. Subalit nang gulat ako nang bigla akong nagising, Sir Jupiter. Yung gising na nawala talaga lahat ng antok at hilo ko. Nakahiga pa rin ako noon tapos napalingon ako sa may pinto ng sala. Kita kong nakabukas na pala ito tsaka may lalaking nakatayo. Kalbo, napakatangkad at napakapayat. Ang suot niya ay katulad ng sapari, pero kulay itim. Nakakakilabot tignan ang kanyang mga mata kasi halos nakalubog na ang mga ito sa kinalalagyan. Bigla namang kumabog ang dibdib ko nang kinawayan niya ako. Walang ano-ano ay bumangon ako. Doon na ako nagtaka kasi hindi ko kontrolado ang katawan ko. Basta naglakad lang ako ng mabagal papunta sa kanya. Agad naman siyang tumalikod at naunang maglakad palayo sa pinto. Sir Jupiter, nagtaka ako kasi iba yung nasa labas ng bahay namin.
Walang mga kapitbahay at wala rin ang mismong kalsada. Ang naroroon lang ay purong kadiliman, tapos isang makitid na daan ng lupa. Napakahaba ng daang ito. Hindi ko rin makita ang unahan dahil sa dilim. Naglakad lang po kami ng naglakad. Pakiramdam ko mahigit kalahating oras siguro yun bago lumapad ng konti ang daan. Ilang minuto pa ay nanlaki ang mga mata ko sa nakita. Sa gilid kasi ng daan ay may mga taong nakasuot ng puti. Yung mga babae ay puting bestida na mahahaba, tapos ang mga lalaki ay puting t-shirt at itim na pantalon. Lahat sila ay umiiyak. Halatang nahihirapan sa kanilang kalagayan. Nakasalampak lang po sila sa lupa. Yung iba ay gumagapang at pilit akong inaabot. Subalit sinisipa sila ng lalaking nakaitim. Kabadong-kabado na ako, lalo na nang maramdaman kong umiinit ang paligid. Doon ko unti-unting napagtatanto kung nasaan ako o kung saan ako papunta. Kinilabutan ako sa isiping, baka patay na ako. Doon ay pinilit kong makontrol ang katawan ko. Nagawa ko naman ng paunti-unti at akma na sana akong tatakbo pabalik ng bahay namin. Ngunit nagulat na lang ako nang may lumitaw na makapal na kadenang nakapulupot sa kaliwang braso ko. Hindi ito lumitaw sa kung saan at gumapos sa akin. Pero ramdam kong kanina pa ito naroroon at katakatakang hindi ko napansin. Sinundan ko ng tingin ang kadena at saka nakitang hawak pala ng lalaking nakaitim ang kabilang dulo nito. Bigla po niyang hinila ang kadena kaya natumba ako pakarap. Hinila pa niya ng hinila hanggang sa nakalagad na ako sa lupa. Sigaw ako ng sigaw at pinipilit kong makawala, pero napakalakas po ng taong yun. Puro putik na nga po ako at galos kasi pinipilit talaga niya akong kaladkarin. Sa puntong yon ay nanumbalik sa alaala ko ang lahat ng mga kalokohang ginawa ko sa buhay ko. Ang pagiging basagulero, lasinggero at babaero ko. Sa katunayan may nabuntis pa po ako tapos inudyukan kong ipalaglag yung bata. Napakarami ko ring dinulot na problema sa pamilya ko. Hanggang sa mamatay ang tatay ko nang may sama ng loob sa akin. Pinilit kong tumayo para hindi naman na ako makaladkad sa lupa. Nahihirapan nga lang akong maglakad kasi masakit na ang buong katawan ko. Napakarami kasing matitigas at matutulis na bato sa daang yun. Tuloy-tuloy pa rin ang nakaitim sa paghila sa akin habang pinagsisisipa ang mga kaluluwang nakakalapit. Ilang minuto pa ang lumipas may narinig akong mga bulong mula sa kung saan.
Nagpalinga-linga ako, pero mukhang hindi naman galing sa mga kaluluwang nasa gilid ng daan. Kita ko ring napalingon ng nakaitim sa akin at halatang nababahala ang itsura. Doon din ay lalo niyang nilakasan ang paghila sa akin habang binibilisan ang lakad. Mas naging marahas din kasi minamadali na niya ako ng husto. Ang mga bulong naman ay palakas ng palakas pero hindi ko maintindihan dahil sa ingay ng mga umiiyak na kaluluwa. Kaya pinakinggan ko ito ng maigi at napagtanto kong tila dasal o orasyon ang binibigkas ng bulong. Natukoy ko ring galing ito sa itaas, kaya tumingala ako. Pagtingala ko may nakita akong napakalayong liwanag. Ibig kong sabihin parang bituin kasi napakalayo nito at napakaliit kong titignan. Subalit pansin kong gumagalaw ito ng napakabilis at palapit ng palapit sa lupa. Napatingala rin ang nakaitim. Tapos bumakas sa kanyang mukha ang matinding takot. Doon din ay binitawan niya ang kadenang nakakonekta sa akin at biglang kumaripas palayo. Ang liwanag naman po ay palapit ng palapit sa akin. Napansin kong napakalakas pala nito at nakakasilaw. Sa sobrang nakakasilaw, hindi ko na ito matignan ng diretso. Basta napapikit na lang ako, napaupo, napayuko at nararamdaman ang malumanay na init nito. Nang maramdaman kong napakalapit na talaga nito, naglakas loob akong tumingala at dumilat. Sir Jupiter, namalayan ko na lang na humahangos akong bumangon sa sofa. Nahihilo na ulit at ramdam ang kalasingan sa katawan ko. Nang palingalinga ako, nakita kong umaga na pala at may kumot na ako. Isip ko baka kinumutan ako ni nanay. Doon din po ay napaiyak ako. Inisip ko ang mga nakita kong alaala habang kinakaladkad ng nakaitim. Naisip ko ang mga kalokohan ko at ang mga taong nasaktan ko. Nagtanong sa sarili kong doon ba ako hahantong sa lugar na yun kung hindi ako magtitino. Magiging isa kaya ako sa mga kaluluwang umiiyak? Kaya naman simula noong araw na yon, binago ko na ang buhay ko. Opo, aaminin kong mahirap kasi nakasanayan na ng sistema ko ang pagiging masamang tao. Pero sa tuwing naaalala ko ang bangungot na yon at kapag naiisip ang mga taong nasasaktan ko, ramdam kong nag-aalab ang kagustuhan kong tumino. Sana po ay may natutunan tayo sa karanasan kong ito. Ako mismo ay napakalaki ng napulot na aral doon. Totoo man yun o simpleng bangungot lang, ang mahalaga ay itinuturo nito na maging mabuti tayo sa lahat ng oras. Maraming salamat po sa pagbabasa. Ngayon, eto naman ang inyong
paborito na shoutout portion. Shoutout kay Zen, Akira, Shania Samson, Shani Chris Florencio, Jazz Carter, Grace Duenas, Dang ng Taguig, sa Gabiaso family, Chris Tel, at kay Mokairish Alvarez. Magbasa naman tayo ng mga magagandang comment mula kina Jeneline Macas at Kimberly Masamlok. Sabi ni Jeneline, mula sa kwentong pinamagatang Manlilikaw, nakakahanga po ang ginawa ng tatay mo, Sender. Grabe, hirap paniwalaan, pero ramdam ko po na totoo lahat ng kwento mo. Sana po hindi na talaga sila magpakita sa iyo at sa anak mo kasi nakakatakot sila kahit di natin sila nakikita. Pero alam natin na nandyan lang sila sa tabi-tabi, nag-aabang ng tamang pagkakataon. Kaya ingat po kayo palagi ng pamilya mo. Nakakatakot mang aminin sa asawa mo yung totoo, pero kung mahal ka talaga niya, maiintindihan ka niya. At yung kwento mo na ngayon mo lang din nalaman. God bless po sa inyo. Sabi naman ni Kimberly, nung Monday ng gabi sa sobrang pakikinig nitong Sityo Bangungot, may lalaking nanilip sa amin na napagkamalan kong multo yung lalaki. Tapos ito pa, umiyak pa ako sa takot. Sabi ng asawa ko, yan, lagi ka kasing nakikinig ng Sityo Bangungot. Kaya kahit hindi multo, natatakot ka na. Natawa na lang ako sa asawa ko. Adik daw ako makinig ng kwento ni Sir Jupiter. Sa hindi po nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutan na mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sityo Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.